Buod ng Florante at Laura, aralin bilang siyam, amang di dapat parisan, saknong 98 hanggang 104. Sandaling huminto si Aladdin sa kanyang pag-iyak, ngunit bakas pa rin ang bigat ng sakit sa kanyang mukha. Napansin niyang si Florante ay taimtim na nakikinig sa kanyang salaysay. Sa gitna ng katahimikan ng gubat, nagkaroon siya ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang kanyang kwento. Ibinunyag ni Aladdin na ang ugat ng kanyang pagdurusa ay ang sariling ama. Sa halip na aruga at pag-unawa, kalupitan at puot ang kanyang naranasan. Ang amang dapat sana'y sandigan ay naging pinagmulan ng kanyang sugat. Isinalaysay ni Aladdin na ang kanyang ama ay gumagamit ng kapangyarihan ng walang habag. Hindi nito pinakinggan ang damdamin ng anak at inuuna lamang ang sariling kapakanan. Dahil dito, tuluyang nasira ang kanilang ugnayan bilang mag-ama. Ibinahagi rin ni Aladdin ang kanyang wagas na pag-ibig kay Florida. Si Florida ang naging liwanag sa kanyang madilim na buhay at sandigan ng kanyang pag-asa. Subalit maging ang pag-ibig na ito ay hinadlangan at tinutulan ng kanyang ama. Dahil sa kalupitan ng ama, napilitan si Aladdin na lisanin ang sariling tahanan. Ang pag-ibig na dapat sana'y magligtas sa kanya ay naging dahilan pa ng mas malalim na pagdurusa. Dito niya napagtanto na hindi lahat ng ama ay karapat-dapat tularan. Sa pagtatapos ng kanyang salaysay, malinaw na ipinakita ni Aladdin na ang kapangyarihang walang pagmamahal ay mapanira. Tahimik na nakinig si Florante at damang-dama ang bigat ng sinapit ng kausap. Sa gubat ng Albania, nagtagpo ang dalawang pusong kapwa-sugatan ng kawalang katarungan. Sa aralin siyam, isinasalaysay ni Aladdin ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay, ang kalupitan at pang-aabuso ng sarili niyang ama. Sa halip na pag-aaruga at paggabay, kapangyarihan at puot ang naranasan niya. Ang amang dapat sana'y sandigan ay naging dahilan ng kanyang pagdurusa at paglayo sa sariling tahanan. Ipinakikita sa bahaging ito na ang tunay na sugat ay nagmumula hindi sa kaaway kundi sa otoridad na walang pagmamahal at katarungan. Sa paghahayag ni Aladdin, lalong luminaw na hindi lahat ng ama o pinuno ay karapat-dapat na tularan, lalo na kung ang kapangyarihan ay ginagamit upang manakit at manikil. Sa aralin na ito, si Aladdin ay sagisag ng anak na inapi ng sariling ama, larawan ng taong pinahihirapan ng kapangyarihang dapat sana'y nagpoprotekta. Si Sultan Ali Adab ay sagisag ng otoridad na walang pagmamahal at konsensya, larawan ng kapangyarihang inuuna ang sarili kaysa kapakanan ng iba. Pangatlo, Florante bilang tagapakinig. Simbolo ito ng pakikiramay at pagkilala sa iisang pagdurusa. Patunay na ang sakit ay nauunawaan kahit magkaiba ang lahi at relihiyon. Pang-apat, si Florida. Sagisag ng pag-ibig at pag-asa na tinututulan ng mapaniin na kapangyarihan. At ang paglayas ni Aladdin sa tahanan ay simbolo ng pagtanggi sa maling otoridad at paghahanap ng sariling dangal. Sa panahon ng kolonyalismo, maraming Pilipino ang dumanas ng pang-aabuso mula sa mga pinunong dapat sana'y nagtatanggol sa kanila. Ang karanasan ni Aladdin ay maihahambing sa karanasan ng mamamayang sinupin ng otoridad na walang malasakit. Sa pamamagitan ng isang amang mapang-api, inilantad ni Balagtas ang panganib ng kapangyarihang hindi ginagabayan ng pag-ibig at katarungan. Isang tahimik na puna sa kolonyal na pamumuno. Hanggang ngayon, may mga anak at mamamayan na nasasaktan na hindi ng kaaway kundi ng sariling magulang o lider. Ipinapakita ng araling ito na ang respeto at otoridad ay hindi otomatikong karapat-dapat. Ito ay dapat inuugat sa pagmamahal, pag-unawa at katarungan. Gintong aral, hindi lahat ng may kapangyarihan ay karapat-dapat na tularan. Ang tunay na ama at pinuno ay yaong gumagabay at nagmamahal, hindi nananakit at naninikil. Ang kapangyarihang walang puso ay nagiging sanhi ng pagkawasak ng pamilya at lipunan.
Sagutin ang sumusunod na tanong. Una, sino ang morong nakarinig sa pananangis ni Florante? Pangalawa, bakit umiiyak si Aladdin sa bahaging ito ng akda? Pangatlo, ano ang ipinahayag ni Aladdin tungkol sa kanyang ama? Pang-apat, bakit masasabing amang di dapat parisan ang ama ni Aladdin? At panlima, ano ang ipinapakita ng araling ito tungkol sa papel ng ama sa buhay ng anak?